Nung makita ko si Captain Ginulbay, medyo na-relieve ako na at least yung leadership nandun pa. So kinausap ko anong situation. So briefing niya kami kung ano yung nangyari. Sinabi niya na kung ilan yung KIA, yung mga wounded, tapos yung disposition ng kalaban, saka yung tropa. So sabi ko, sir, baka pwedeng ilagay muna natin yung fresh troop sa harap para makapagpahinga yung nasa harap. So sabi niya, sige. So pumalit yung ibang tropa nasa harap, yung iba naman nagpahinga, yung mga napabakpak na nung una. So after a while, tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan. May pangilan-ilan na pumuputok. Kaya may lal na naman, may puputok na naman. Then all of a sudden, mga maghapon na yon, may isang B-150 na nasa crossing kasi kami. On the other side, nandun yung kalaban, yung sa compound ng ospital, tsaka yung kumbento, tsaka yung simbahan. So, yung galing naman from the side ng Isabela papunta sa amin na direction, na may mabagal na B-150 na lumiko papunta sa amin. During that time, si Ranger Ramil, inaayos niya yung 16. Siya yung pinaka nasa harap. Tapos si Molina, nasa harap ko, tanin ako yung pangatlo. Nung papunta sa amin yung B-150, sinisinyasan ko kasi tuloy-tuloy yung putok ng kalaban. Mabagal siya. Hindi rin siya nag-return fire. Lumabas ako sa kanal na tinataguan namin para sinyasan siya. Sinisanyasan ko pero hindi pa rin niya ako makita. Then all of a sudden may pumutok na anti-tank. So kitang-kita ko yung usok na galing doon sa galing sa kalaban na area. Eksakto sa gilid ng B-150. So nasa labas ako ng ditch, sir, yung sa kanal. Malapit ako sa kalsada. So pagputok niya doon pagtama niya doon sa B-150, sir, nawalan ako ng sir, parang sinampas ako ng malakas na hangin. Nawalan ako na-unconscious ako ng siguro mga 1 second, 2 seconds. Pag mulat ng mata ko, andun ako nakabalik na ako sa kanal na yung paa ko nasa taas. Pagtayo ko, kita ko na yung kabady ko sa harap ko. May tama siya sa ulo ng shrapnel, tapos ang dami sa kamay. Grabing dugo, sabi ko. Iatras si ibadi, pinatras ko. Tapos yung gunner sa harap, sabi ko, bakbak ka. Habang inatras yung kabady namin, bumabakbak rin yung gunner. So may pumalit sa kanya sa likod ko. So nasa number 2 na ako ngayon. So sabi ko, bakbak ka kay during that time pala, yung B-150 huminto. Pero nakaapak yung driver yung accelerator. So grabe yung revolution nung makina ng B-150, pero hindi siya tumatakbo papunta sa amin. Naka-steady lang siya. Then grabing putukan na, lahat na pumutok yung galing sa kalaban. Nung mamaya't maya bumaba yung gunner. Tapos iika-ika siya kasi may tama siya sa paa. Tapos sabi niya, "Sir, tulungan niyo kasi kami kasi may tama si sir, patay si sir," sabi niya. So sabi ko sa gunner, bakbak ka, cover fire mo kami kay kukunin namin kung sino man yung casualty. Pero alam ko na yun si late Bulong. Nung pagbakbak niya, ahon pa lang namin sa kanal, grabe na yung 60 tsaka mga high powered na yung binabanat sa amin. Makikita mo yung tumatalsik yung sa lupa, yung sa semento. Yung parang makikita mo yung bagsak ng bala.
So grabing kapal nung putok ng kalaban. So hindi namin talaga ma-penetrate yung kung saan yung B150. Although malapit lang sa amin. So sabi namin diyan ka lang, wag ka lang papasok ulit. Diyan ka lang sa side dito, doon sa left side na ng armor. So doon siya nagtago. So grabing bakbakan. Lahat na ng marinig mong putok nandoon na lahat. So yung ibang forces, ang nakikita ko lang during that time, puro classmate ko. So wala na yung ibang forces na nandun, maliban doon sa B150 na nandun, na naka-steady. So bakbak kami, mga ilang minutes rin yon. Mamaya-maya may naglakas loob yung isang simba, pumunta sa harap ng B150 while pumuputok siya. Inatras niya, din kinuha nila yung casualty. Then may bumabang driver, drive niya yung B150, so naiatras nila yung mga casualty tsaka yung B150. So sino naglabas doon sa kuwan ni Lieutenant? Yung mga taga-armor din, sir. Kasi hindi namin talaga mapasok, sir, eh. Kasi talagang makapal yung putok ng kalaban. Kasi makikita mo talaga yung bagsak ng doon sa semento. Yung power nila? Malakas talaga. May mga cruiser weapon, may mga M60, madinig mo talaga kasi very distinct, eh. Talagang pati 203, kung saan galing yung putok, eh. Sa harap tsaka yung gilid namin. So wala nang naiwan na forces doon. Wala, pati yung mga reporter nagtakbuhan na lahat. Wala nang tao. So kami na lang naiwan. Magdidilim na yon. Ikwento mo nga yung nawala na yung reporters, wala nang camera. Anong nangyari? Anong ginawa niyo? So trinay pa rin namin na i-contain yung grupo kasi akala namin mag-a-assault na kasi grabing putok na. Sabi namin, ito na, lalabas na yan na mag-a-assault na yan sa atin. Wag niyong, walang aatras, walang iwanan. So, yun ang, sir, yung battle cry namin. So, yung sa gilid naman, sir, sa harap mismo ng simbahan, parang if I remember it correctly, si Ranger Titox yung nandun. May tropa rin siya doon. So hindi talagang doon sa side namin, doon sa area ng harap ng simbahan tsaka yung gilid, yung papuntang Campo Uno, talagang kita namin, walang makakalabas diyan. Meron rin kaming tropa sa likod na yung na-briefing ni Captain Ginulbay na tropa rin namin. Pero nung mag-decide na kami na mag-assault, yun, pinull out na yun. Pero before that, nilagyan niya ng tropa ng 55th IB ang sa likod niya. Yung pag-CQB niyo doon sa isang bahay, paano mo ginawa yun? Paano mo in-execute yun? Nung makita na may nasabi si company commander namin na may pumuputok din sa kanila nung nag-a-assault sila during the earlier part ng enkwentro. Sabi niya may tumatama sa galing sa kanan. Going Campo Uno na sa kanan ng kalsada. Yun yung nakatama sa isang tropa ata namin. Yung may briefing siya doon na may pumuputok doon. So ginawa namin, nag-organize kami ng nag-volunteer na tropa. So pinasok, patay, labas kami. So magmula noon wala nang pumuputok sa side na yon. So before pa yon nang nangyari, before dun sa pagkatama ni late Bolo. Ano ang most memorable mo doon? Na syempre ikaw yung naging savior, ikaw nagdala ng bala, nagdala ng extra manpower. Kasi paubos na sila at attempt sila, di ba? So ano yung parang naging fulfillment mo bilang isang, kasi officially ikaw yung XO dati, di ba?
Pero, ikaw din ba yung O1 ng ano? Oh, sir. So, ikaw din yung O1 ng SR142. So, ikaw yung tinitingala ng classmates mo, di ba? So, ano yung feeling mo no, na gano'n na ikaw yung nagdala talaga nung... Kasi, wala na, pin down na eh. Kumbaga, wala na. Daming wounded, may patay na, wala nang bala. Wala pang diskarte ng maayos yung ibang units. Ano yung feeling mo no, na ikaw yung nagdala nung... Ako kasi, sir, bali, yung sa tagal namin na nagkasama sa training, almost 11 months yung ranger course namin. Iba na yung iba na yung bonding namin, hindi na buddy or hindi na friend, pero parang yung kapatid mo na yung tingin mo eh. Alam mong walang pumapasok na maayos na information sa amin eh nung nandoon pa kami sa pier. So I don't know kung sinong buong buhay pa ba si Sir Gino. Sino pa bang buhay sa classmate namin, kung ano ba talaga. Kasi ang alam namin, talagang yung sabi sa amin, nung nagdala sa amin from Zamboanga Wallop eh. Wallop yung ganun ang description sa inyo. Wallop yung tropa na dinala namin. So sabi ko, ito na yun, sabi ko, bahala na kung anong mangyari. Basta makalapit kami na at least kung sino man yung natirang buhay doon, matulungan namin. Kaya kahit na pinaputukan kami doon on the way pa lang kami sa Lamitan proper, sabi ko, do not engage. Kasi kung may decisively engage kami, sayang, baka dalawang front na yung gigirahin namin. Baka maubusan pa kami ng bala habang papunta doon sa tropa na pa-encounter. Maging liability pa kami kung wala kaming balang madadala sa kanila. Pero sa akin talaga personally talagang wala pa akong, binata pa ako nun. So, kumbaga, patay kung patay. Mga kapatid ko na yung mga nandun. So, lahat naman kami, ganun yung iniisip. Lalong-lalo na yung isang kabady namin kasi yung kapatid niya, isa sa casualty doon sa loob. Kapatid niya, anong unit yung kapatid niya? The same kaming classmate kami. Meron mag-classmate kayo na magkapatid? Oh. Ang sabi pa niya sa akin, kasi kuya yung nasa akin eh. Yung mas nakakabata yung Altona, sir. Sabi ni Arnel sa akin, sir, ang hindi ko ma-explain kung paano ko, ang hindi ko kaya kung paano ko explain sa pamilya ko na hindi ko naingatan yung nakakabata kong kapatid. Yun yung sabi niya sa akin. Tumatak rin talaga sa isip ko yun na sabi ko, wala pa namang certain na ano nangyari sa kanya. Pasukin natin. So, yun ang mindset namin lahat na pumasok doon. Na talagang i-relieve yung pressure doon sa tropa na ambush. Ano yung mga hindi napunan ng media? Yung nakita mo with your own two eyes na para lang ma-appreciate din ang sampayanan kahit 21 years, 22 years after. Yung kabayanihan ng mga sundalo na naging controversial yan for the wrong reason. Pero hindi naman yan kasalanan ng sundalo. Pero para ma-recognize na naging bayani lalo po rin dapat pusgahan. Ano ba yun? Ano ba nangyari? Unang-una kung babalikan natin, hindi naman yung mission namin doon na mag-rescue eh. Ang mission namin doon, pupunta doon sa brigade para mabibigyan ng mission. Pero on our way, yun na yung nangyari. So we had to respond na, kumbaga sa akin, yun yung call of the times ba? Yun yung moment na hindi mo pinaghahandaan. Tapos yung hindi nila nakita doon, yung mga sinasabi nila, oh, bakit umalis yung mga sundalo dito, umalis dito. Nung dumating yung 55th IB, sabi ko, oh, ganito yung itsura ng compound. In-explain ko kay Lieutenant Kindipan na who happens to be also my cousin, no? Number 1 ng class 98. Boys doon. Oh.
Yeah. At si Joboy, saka si Bulong. Sabi ko, insan, andyan yung mga kalaban. Ikon nyo lang sa compound na contain namin. Kasi buo yung unit niya eh. So, sila, yun sa amin, yung ranger nagdig in kasi yung mga tropa. Pero nung na-deployan na ni Lieutenant Kindipan, naghanap sila ng defensible position naman nila. So, yun yung, nag-move sila ng konti. Hindi sila yung dikit sa wall. Kasi kami, ng mga ranger, dikit sa wall. Nagipagbarilan kami doon sa mga nandun sa mga sniper position. Sila, nilagay nila, kuwan niya ng konti sa may claret na may mataguan din naman sila na kaya nilang idepensa. Kasi nga, sabi ko, tingnan mo rin kasi may sinasabi na may parating na kalaban. Yung hindi rin niya alam kung anong harapin niya. Nasa harap, na nandun, o yung sa likod niya na baka may parating na kalaban. Eh yun naman. Oh, parang blind. Yun yung mahirap doon. Yung kumbaga, wala ka talaga yung full picture ba? Kung ano ba talaga yung nangyayari. Yung ano yung kinakaharap mo lang yung ano. So yung parating, it is a possibility na kailangan mong paghandaan din. So nirelay ko rin sa kanya. Kasi unfair naman na nakaharap siya sa yun pala yung kalaban nang gagaling sa likod niya. So yun yung on hindsight doon ko nakita na nagkaroon lang ng gap ng deployment. Saka hindi din namin inanticipate na abutan ng gabi. Pero bago umabot ng gabi kasi, gumawa ka pa ng final conspicuous act gallantry mo kasi sino bias, hindi tayo. Ranger ka close tayo. Pero dami ng conspicuous acts of gallantry. Ambus kayo, binakang ng tropa mo, pinip mo, may akasya. Nag-decide ka na mag-attempt na 4 times, 5 times pala lahat na repulse pero did not give up. And then yung final mo, naglalabas mo sa isang civilian, bakit mo tinakbo? Bakit mo binuhat? Bakit mo ilayo from harm's way? Ano yung naging utak mo na naman? Oo. Ako hanggang ngayon hindi ko nga maisip bakit ko ginawa yun. Ang ko lang, ano bang pwede mong magawa sa ano ba yung may civilian nakita ko. May civilian na palabas doon sa wall. Pagkatapos nung nakita yung kwento ng mga lumabas, andun nga yung mga abusep. Alam natin ang ginagawa nila sa mga babae. Yung awa ko ba? Yung awa ko doon sa tao na baka mabaril kasi nakikita na kung may makakita nag-attempt siya na mag-escape, baka barilin o hilahin doon sa ano. Kaya tinakbo ko. Tapos pagbuhat ko, takbo ko ng ganun inulan kami ng bala na yung sa akin siguro milagro lang talaga, buhay pa tayo. Yun yung malaking pasalamat na nabuhay pa tayo na lalo na sa mga kabataan ngayon na nag-aspire na isip sa mga skill and kasan number 1 tayo Ranger. Paano nag-play up yung physical strength mo at that time? Pagod ka na alas 2 ka pa bumibira tapos buhatin mo isang tao in under fire. Tapos siguro rin, di ba? Nakailang ako ng binuhat mo, para si Forrest Gump, nakailan na yung binuhat mo na wounded until ka isa. Paano nag-play yung strength of spirit, physical strength at that time? Yun siguro yung isang one natin dyan sa Ranger na yun, kailangan hindi pwedeng puro utak Kailangan talaga malakas ka. Madagdagan pa ng adrenaline. Siguro
Ngayon yung reason na kahit papaano, kung dati kang mabilis, meron ka pang adrenaline, malakas ka, medyo makakaiwas ka sa bala. Medyo yung ano siguro, yung desire, tsaka yung physical strength, ano yun sa akin, they play an equal part. Kasi kahit gusto mo mang gawin, kung hindi naman kaya ng physically, hindi mo naman kaya, hindi ka na ranger. Kasi sa atin sa ranger, 100% and then some. Hanggang ngayon naman, yun yung sinasabuhay natin. Dito tayo sa safety ng GHQ, pero siguro sa ngayon, medyo sa ordinary lang na opisyal, kayang-kaya natin yan. May pakita. Yung ano yung diferensya. Kasi ang na-form sa atin doon, na-form is yung attitude Yung attitude. Panindigan natin yung pagka-ranger. Yun na yung lagi kong sinachallenge sa tropa. Ranger ka pala, so kaya mo pa yung 100% and then some. So, ang isang exam dyan is PFT. So, medyo yun ang yun yung sa tingin ko yun yung inner discipline na de-develop sa training sa ring. Stamina mo at that hour, hapon na yan. Medyo yun na nga yung alam mo pagkatapos ng enkwentro, hindi ko alam kung anong unang kong gagawin, kumain o matulog. Kasi wala kaming kain ng hapon, tapos umaga, tanghali, enkwentro hanggang sa kinabukasan. So, four meals. Walang kain-kain. Pero yung final attempt nyo, kasama na yung 20SRC, 33rd SF, 1st SF, 6th Marine. Gabi na yun, di ba? Mag-uumaga na actually yan. Umaga na ng the following day. Oo, the following. Ano yun? Meditation. Wala rin kayong tomo. May resistance pa ba? In-explain ko na kay maalala ko, si Sam Yungke, meron doon. Tapos si Sir, ito sa SOCOM, yung sa SF. Sila na yung sila na yung pina-leading namin. Dumating sila yung 33rd SF. So, pag papasok, meron pang resistance. Pero, dahil third na kami doon, third inline kami na papasok, medyo hindi ko na pero hindi ko na masyadong naramdaman yung pressure. Kasi, kami na yung kumbaga parang reserve na kami doon sa... Pero may resistance pa rin. Kaya sa clearing nung na nabitawan pa rin nila yung mga hostages. May mga additional kaming nakuha ng mga hostages ng Dos Palmas. Pero hindi na kasing lakas nung dati. Wala na yung volume na nung binibira kami. Yun yung sa tingin ko wala man talagang kordon na sabi mo na bawat sulok may sundalo. Kasi hindi ka mo pwedeng doon yung sa likod niya, especially doon sa side ng Lamitan Wharf, hindi naman natin na-control yun kasi Muslim population din yung nandoon. So, contrary to what the media report, wala talagang kordon na nangyari sa Lamitan. Hindi talaga na wala nang magkokordon hanggang sa ang pine-prevent lang natin is yung spread out niya dito sa inner part ng Lamitan. Ang ginawa ko doon para hindi sila maka-spread out ba, nilagyan ko dito sa harap saka sa left side niya. Tapos pinuntahan namin doon sa may bahay na may Mrs. Bahit sa likod sa may Claret. Doon hanggang doon yung sundalo natin. Wala naman na tayo ng sundalo na ilagay pa doon na yung sa buo na parang concentric circle sana.
Wala kasi yon that is facing already yung the sea, yung pinanggalingan namin. So balik rin natin. So ang sitwasyon dito, na-accuse na nakawala sa Cordon. Pero ikaw, ikaw si Ground Commander noon, you were just trying to prevent the Busaya from taking over and burning Basilan. Yun ba? Yun yung pan natin na i-contain sila na huwag lumabas. Sunugin Ayun lang yung yun yung nagpe-play up sa mind ko. Kasi nga sabi ko, ba't sila nandito? Yun the first place, yun ang tanong eh. Kasi Abu Sayyaf, hinahabol natin sa bundok eh. Bakit sila nandito sa bayan? Andito sa hospital, andito sila sa simbahan. So, ang sa akin, pag pumasok silang ganun, wala na silang magandang intensyon doon. At yun nga, dahil sa previous experience na yung 7 company ang humabol, yung company namin humabol sa ipil, sinunod. Yun na yung closest na pumasok sa isip ko. Nasusnugin itong bayan. Bakit sila nandito? So, kahit namatayan ka ng 4, nawiya ka ng 8, then 20 kayo, kasama ka ng Yeah. Naka-rescue pa yun ng 8 hostages. Paano masabi na ang main accomplishment nyo talaga yung na-prevent nyo yung ano mo masabi? Ayun. Yung sa yung ang basis ko lang nga doon is yung ginawa nila nung bumababa sila sa bayan. At yung nakita natin naman yung aftermath ng ipil. Ang sama nung nangyari dahil na-control nila yung na-take over nila. So, wala na akong ibang maisip na basis na at wala akong naisip na ibang intention kung bakit yung mga Abu Sayyaf ay nandun mismo sa gitna ng bayan, kundi yung maghasik nga ng lagim. No, yun to my mind, yun siguro ang pinaka of all the accomplishments na nangyari. Kasi siguro sa first time ito na from ambush to rescue din na hindi pa natin masabi na operation kasi just played by what was given ng situation. Situational yung nangyari. It's just so happen na ako yung nandun. Salamat ako, I was able to rise up dun sa beyond yung ina-expect nila sa akin. Kasi kung i-stick ko lang yung sa mission ko, di wala na. Umalis na kami at mag-report kami sa brigade. Pero andun nga yun, in-explain ko yan fully sa mga tao na hindi lahat ng giyera ay napaghahandaan. Ngayon, kaya kayo nag-training, talo tayo ranger, kahit kakamao, kahit kagatan, makikipaglaban tayo because that's what expected of us. Kasi no doubt about it, yung leadership, combat leadership mo doon, talagang you had to rise up to the occasion and be commander doon. Pero what no one expected, but I expected na gagawin mo yun dahil walang pinalala, is yung mga conspicuous acts of gallantry mo. And for this final part nitong pag-uusap, pwede ko bang sabihin ano yung mga solid mo na conspicuous acts of gallantry na voluntarily or involuntarily ginawa mo to save a few people, and pwede ba sa final part pwede mo bang i-mention yung mga tao mo, namatay na tao mo, and ano yung naging part nila sa experience mo? Yun nga yung isang dyan, kasi hindi naman tayo para kwento, pero mas mahirap din siguro kung yung mga wala doon na sila magkwento, no? Mas mahirap yon. So, ito, ikukwento natin dahil para sa mga namatay, no? Na magbigyan sila ng hustisya. On my part, ang nakita ko doon na hanggang ngayon, hindi ko maisip na
yung pala ang mangyari na gagawin is, yung una, yun, sinabihan ko na yung mga tropa, iligtas nyo na yung mga sarili nyo.